Sila kasi yung mga sinaunang nagsabing arestado na raw itong si Zaldico. Natin si Secretary Dave Gomez at ipinaalam sa atin kung pinaka-update sa pagkakahuli dito kay dating Congressman Zaldico. Okay. Tapos, na-fake news ka. Na-fake news kayo, pati yung amo mong presidente na yan. Oh. Anong sabi? DOJ spokesman, Zaldico hindi maituturing na arestado pero nasa kustodiya ng Czech Republic. So, further, kinumpirma na nananatili sa kustodiya ng Czech Republic ang dating kongresistang si Zaldico batay sa pinakahuling impormasyon. Ayon kay Polo Martinez, sumailalim si Ko sa isang opisyal na law enforcement action ng Czech authorities. So ito po, wala pong koneksyon sa kaso sa Pilipinas. Wala pong koneksyon na sinasabi nakipag-ugnayan ang Czech sa Pilipinas dahil ito ay wanted sa Pilipinas. Wala po. This is all about the Czech government. Ngunit iginiit niyang hindi ito may tuturing na aresto sa ilalim ng kanilang batas. Paliwanag ni Martinez, walang umiiral na warrant laban kay Ko sa Czech Republic. Yan po malinaw. Kaya hindi siya maaring arestuhin doon. So bakit kayo nagpadala ng sinasabi niyong mga tauhan niyo doon? Ano yun, gagastusan pa namin kayo? Kasi kung tutuusin, ba't kayo magpapadala ng kawani? DOJ, hindi naman trabaho ng DOJ yan. Trabaho na ng DFA yan. Bakit pa kailangan namin kayong sustentuhan para sa pagpunta nyo doon? Hindi naman siya pala may tuturing na arestado kasi he is under the Czech authorities or Czech Republic or Czech government jurisdiction. Ang kasong kinaharap niya ay nasa Pilipinas kaya magkaiba ang jurisdiction ng dalawang bansa. Zaldico was the subject of official law enforcement action by Czech authorities. Latest report we have, this is still within the jurisdiction of Czech. To clarify, he was not technically arrested. For analogy, it's similar to, sa ngayon patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan sa Czech authorities upang tukuyin ang mga legal na paraan para maibalik paano ibabalik? Sige nga, under Czech authorities pa siya, kabilang ang deportation, iba pang So malinaw na po yan na hindi po yan arestado dahil sa Pilipinas. Arestado siya dahil something to deal with maybe immigration or law ng Czech. Pero sa kabila nito, wala pang tiyak na timeline kung kailan may babalik. Samantalang sinabi ni Remulla na 1 to 3 weeks daw. Wala pa kasing extradition treaty ang dalawang bansa. So diyan po na fake news na naman ang presidente ng Pilipinas. Next, ito ang sinabi ni si Congressman Bong Suntay with regard to the impeachment of VP Sara with regard to the SALN. Nakakalula yung amount. Pagkatinigin mo, 3 billion, di ba? So, ibig ba sabihin yan, how do we compute itong transaction na ito? Kunyari ako, may nag-deposit sa akin na 501,000. Oh. That's considered one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin. That's another transaction. Tama po. Outflow naman. So, outflow naman yon. So, magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. 1 million. Tama ba? Mali? Tama po. So, ganun yon. So, basta labas-pasok, nag-a-add to. So, it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9, billion, does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account? Does that mean na ito ay unexplained wealth? Yun yung tanong doon kasi talagang ginagawa nila is to destroy the character of the Vice President by saying na, billion. In fact, ito yung tanong ni Karen Davila. Ang tanong ng ilan is, will the House Justice Committee use this opportunity to, kumbaga, pahahabain nyo itong hearing ng presentation para masira ang reputasyon ng Vice Presidente instead of just voting on it, deciding it's sufficient, letting the plenary decide, padadala ba yan sa Senado, and then you have the Senate convene as an impeachment court. Exactly.
sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in ground. Yung tatlo na yun, sapat na yun para ipadala ninyo sa Senado. Kasi yung sinasabi nila, hindi, kailangan natin nito kasi para ma-determine natin ang probable cause. Hindi, ano yun? Pagdating sa presentation nung facts doon, sinasabi nila, tinatanong, tama ba to? Tama ba to? O, hanggang doon lang, hindi mo pwedeng i-defend. So, ano yun? Pag pupunta ba si VP dyan, tapos tatanungin nila kay VP, tama ba tong salin mo? Sasabihin niya, hindi tama. Tapos hindi siya pwedeng mag-explain. Ganon din eh. So, ang point dito is, meron na kayo na-establish na yung tatlong sufficiency niyan. Ano pang kailangan ninyo ng probable cause? Kasi doon pa lang sa tatlong sufficiency niyan, form, substance, ground, probable cause na yun. Lalo na yung ground at saka yung substance na yun. Sufficient na eh. Sufficient. Tama. Okay? Meron ng sufficiency sa grounds, then proceed. Ang ginagawa ninyo. Definitely, Karen, no, the purpose of this hearing proper is not to destroy the reputation of the Vice President. That's the other way around. The purpose of this hearing proper is to provide avenue for both parties to present evidence. And this evidence are very significant in the determination of probable cause. So to your question, how long are we going to hold this hearing proper? It depends on the amount of evidence. Kung maraming ebidensya, it will take long. Pero kung konti ang ebidensya, it will take a short period of time. Pahahabain talaga nila kasi just to destroy. Even in fact, tignan ninyo itong former lawyer ni Corona. Ganun din ang kanyang sasabihin, no? Tingnan ninyo. VP Sara is quite fortunate because you can raise the defenses now and show that these are not properly the subject of an impeachment complaint or they do not constitute any kind of offense that should be considered in the impeachment against her. It's a good opportunity for the defense to pare down and to limit whatever should be or can be brought to trial. VP Sara is quite fortunate because you can raise the defenses now and show that these are not proper. Actually, alam mo yung logic at irony dyan. Yung ginagawa nilang pagpipresent ng mga evidence kuno dyan sa mini trial na yan, ini-expose lang nila lalo na, binibigyan lang nila ng chance ang si Vice President Sara Duterte sa Senate impeachment trial kung paano nila i-counter. Kumbaga, nilatag na nila yung card nila. Pinakita nila kung paano nila ilalahad yung kanilang ebidensya. Ngayon, yung mga yan, na-observe na yan. Halimbawa, nakita niyo ngayon yung press con at yung mga sagot ng mga legal counsel ni VP Sara. Although hindi nila sinagot lahat, no? Kasi syempre, mapipreempt o kaya may papakita din nila kung paano nila depensahan. But, nalaman na nila kung mas deepened yung pagdepensa nila kasi alam na nila kung paano nila i-depensa the way how they presented their evidence. Halimbawa, like for example, yung sinasabi nila na yung branch ng bangko o kaya yung pagbilang nila ng 2,500 hanggang 2024, yung kay Madriaga, yung mga ganyan. So nakikita talaga na nakita yung butas kung paano i-solve. That's maganda rin na nangyari yan. Kasi they think na masisiraan nila yung credibility or imahe ni Sara Duterte, but it's the other way around It's the other way around. Next one is pati si Erice. Kasi yung transactions is different from statement of bank deposits. Kaya nga I was about to ask yung 6.7 billion. Kasi for 25 years, Oo nga, oo. pagka, for example, if you are for example, a businessman, meron kang project, ang project mo 20 million, for example. By the way, 19 years lang yun. 19 years. So 19 years. So 20 million. Ang profit mo doon ay, for example, 10%.
So, binayaran ka nung kliyente mo, 20 million. Pinasok mo sa bangko mo. Tapos, you will have to pay yung mga suppliers mo. Question, yung Ang 20 matitira lang doon sa 20 million mo, yung kinita mo is only 10%. So, that's only 2 million. Pero yung 18 million, binayad mo sa mga suppliers mo. So, ang Transaction. ang pera mo talaga, 2 million, pero ang report doon, 38 million. Oh. 38 million yung transactions, kundi pa ng transactions. Kaya, for example, naghulog ka sa isang... Madam Chair, So, yun lang yun. Diba? Ang dami na nag-explain yan. Attorney Topacio, Attorney Michael Poa. Ayan, ang dami nang nag-explain yan. Ito rin. Diba? Dalawang D. Drama daw. Drama. There are two ways to manage government, ha? Diba? Dalawang D. Drama, saka yung something about performance. Mas maganda Drama ba o performance? yung drama kaysa performance. Theater. Kailan magaling ka sa drama? Impeachment is a big drama. Babastusin mo yung ali eh. Ang baho ng ali na yan, ang kurap ng ali na yan, ang dami mong katarantaduhan sa buhay. Mamamatay tao, ganun eh. Drama. Gusto ng tao yung drama kasi pag naghihirap ka, ano na lang pangaliw mo sa buhay? Di drama. Manunod ka ng serial. So, para sa'yo, kaso ang mga huwag ibang klaseng nagpapatuloy? drama, impeachment, hindi yan love triangle, hindi yan pagtataksil. Drama, magnanakaw, killing. All the elements of drama. Yeah. Di ba? Kasi dalawang klaseng drama sa kay Shakespeare eh. Comedy saka tragedy. Yes. Ito, pinagsama talaga. Comedy, katatawanan, di ba? Tragedy. Di ba? Mga bugoy na ginagawang state witness. So bilang drama po siya, Nabugoy. dapat ba ipagpaliban na lang? Hindi. Okay. Importante Lalo na din. ngayon may crisis, people need drama. Sige, drama mo yan. Kasi sa para ang ating maliw. election, parang serial, di ba? Meron tayong 2028. That's the next drama. So ngayon pa lang, prepare mo na yung, kumbaga sa ano, yung premises. Yes. Di ba? Kasi maraming episode eh. So Di ba? palagay niyo Drama. Yun ang kailangan natin. Ayan, drama. Anyway, sabi ni Trillanes, kita nyo dito pa lang sa kay Sammy Uy. Sabi niya si Sammy Uy ay drug lord. Ang tanong naman natin, kung drug lord siya, anong petsa na ngayon? Bakit wala siyang kaso? Unlike nung bestie niya na si De Lima. Diba? Drug lord yun. So, ang daming mga drug lords na nakulong nung panahon ni Tatay Digong. So ngayon, sila naman ang gobyerno ngayon. Di pakulong nila si Sammy Uy. Nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenya, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Baste Duterte ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy. Si Trillanes na ngayon pakinggan naman natin ang side ni Sammy Uy sa pamamagitan ni former DA Secretary Manny Piñol. Kasi alam niyo man, busy ako sa aking mga advocacies. Like tomorrow, kung Palawan, tuloy-tuloy ang aming kampanya for agriculture. Pero mukhang sobra na. Nung marinig ko kahapon na binabanggit yung pangalan ni Sammy Uy at sinasabing big time drug lord na pinanggagalingan na ng mga pera ng mga Duterte, sabi ko mukhang sobra na ito. Kilala ko si Sammy Uy. Ngayon, yung mga transaksyon sa pera, wala akong masabi dyan kasi wala naman akong first-hand information whether totoong nagbigay siya ng pera sa mga Duterte. I have no first-hand information, but I could talk about Sammy Uy. Kasi si Sammy, miyembro ito ng isang old Chinese family, Filipino-Chinese family sa Davao. Sila yung isa sa mga pioneer sa yung mga tindahan ng mga appliances, mga electric fan, mga lahat ng appliances. Dimli ang pangalan ng kumpanya. And ito, admittedly, si Sammy actually
ay talagang matalik na kaibigan ni former President Duterte. naman pala, Before pumasok si President Duterte sa politika, fiscal pa lang siya, barkada niya talagang parang kapatid niya to si Sammy Uy. At kilala ko si Sammy sapagkat hindi lang dahil nakasama namin siya doon sa campaign, kundi dahil kasama namin siyang kasama namin sa mga game for breeders. Mga game for breeders kami. At si Sammy actually ay isang tao na napaka-low-key. No? Hindi mayabang, maski noong Pangulo na si Pangulong Duterte, nandun pa rin siya, normal pa rin yung kanyang pakikitungo sa kanyang mga kaibigan at wala siyang nagrabyadong tao. Kaya sabi ko, kasuhan nyo na ng anong kaso si Sammy Uy. Drugs? I will not believe that. It's beyond him, no? At sa paano hindi malalaman ng buong Davao kung drug lord si Sammy Uy. Si Sammy ay kasama ni Presidente. In fact, isa siya sa mga instrumento doon sa pag-imbita kay former Prime Minister Shinzo Abe na bumisita doon sa bahay ni Pangulong Duterte sa Doña Luisa Subdivision. And ganyan yung influence ni Sammy Uy. Now, come on. A drug lord will be able to do that. Befriend the staff of the Prime Minister of Japan. Siguro naman yung intelligence agency ng Japan would conduct a background investigation kung sino si Sammy Uy bago nila paunlakan yung imbitasyon na bumisita sa bahay ni Pangulong Duterte. Teka muna, Sek Manny, dyan sa bagay na yan, partner, kasi may nakikita rin akong mga batikos kay Sammy Uy na dahil dun sa picture na si Sammy Uy, si Prime Minister Abe at si Pangulong Duterte nasa isang frame nung bumisita ang dating Pangulo sa Japan. Ano naman ikang lakas nitong si Sammy Uy? Bakit tila yata napaka-influential nito sa Pangulong Duterte? Dahil sa napakadaming tao, siya ang nakasama sa picture with Prime Minister Abe. Ang tulay kasi sa pagkakaibigan ni Prime Minister Shinzo Abe at saka ni Pangulong Duterte si Sammy Uy. Dahil sapagkat yung mga staff ni Prime Minister Shinzo Abe, mga kaibigan ni Sammy Uy, at sila yung nag-arrange nung engagement ni Shinzo Abe na bumisita sa Davao. Kaya talagang personal friend. Ikaw naman kay Henry, sa buhay natin tayo, mga lalaki tayo. Mayroon talaga tayong parang kapatid na kaibigan na pinagkakatiwalaan natin sa lahat ng bagay. Ano? Isa dyan si Sammy Uy. Pero ang kagandahan naman kay Sammy Uy, hindi niya inabuso yung kanyang pagiging malapit kay Pangulong Duterte. In fact, ang isang utang na loob ko sa kanya, and this is actually a way of picturing him as a friend, characterizing him. Natandaan mo kay Henry nung meron kayong mga hidwaan ng mga economic managers. Apo. Doon sa rice certification law. At pilit nila akong tinutulak na pag-resignin sapagkat hindi ako papayag sa gusto nila. So gumawa sila ng intriga na di umano nagkapera ako sa importation ng bigas, rice certificate sa NFA. Samantalang hindi naman under sa akin ng NFA at that time. So noong makarating ito kay Pangulong Duterte, siyempre narinig ni Sammy Uy. At may nagkwento sa akin na malapit na kaibigan. Sabi niya, siya Sammy ang nagdepensa sa iyo. Ang sabi daw ni Sammy Uy kay Pangulong Duterte, hindi totoo yan. Hindi ka tumatanggap ng regalo si Manny. Paano yan ma-involve sa korupsyon? And because of that, tinanaw kong utang na loob yun. At ngayon na siya naman ang kinakasuhan ng hindi tama, I think as a friend, I have to stand up for him and tell the people that yung pinipicture ninyo na Sammy Uy na drug lord, hindi totoo yan. It's unfair. You are destroying the reputation of an honorable man. At kung bahagi man ito ng politika, sobrang na ito. Tama na itong ganito karuming politika. Okay. Secretary Manny Piñol, sir, since kayo po ay may personal po na kaalaman o di naman po kaya ay, sabihin na po natin, mayroong relasyon, although albeit it's a friendly relationship with Mr. Sammy Uy, kayo po ba ay nag-reach out na po sa kanya? Kinumusta niyo po ba siya matapos lumutang yung pangalan
pangalan niya sa mga hearings sa House of Representatives kahapon? O di naman kayo baliktad? Siya po ba ay, kumbaga, humingi ng suporta? Paano ba to? Baliktad, Karen. Moral support, Baliktad. parang ganon. Galing sa inyo. Baliktad, Karen. Baliktad, Karen. Nung malaman ko yung, marinig ko yung issue against Sami Uy, kaninang umaga, pagkagising ko, tinawagan ko. Kasi may number ako sa kanya. Opo. Sabi ko, ano itong lumalabas? Ano itong lumalabas na ito? Sabi niya, hindi ko nga maintindihan. Sabi niya, ba't naman ako dinadamay dyan? So, napaalam ako sa kanya. Sabi ko, okay lang ba? Sabi ko sa iyo na maglalabas ako ng statement na kung gaano kita kakilala. Sabi niya, salamat. Ganun lang sinabi niya, salamat, sabi niya. Hiningan ko pa siya ng picture, hindi naman napadala ng picture. Kaya ako na nag-research ng picture na kasama si Enzo. I see. Pero, picture ka ba dyan? Sabi niya, wala akong picture eh. So ako na lang nag-research. Napaalam ako sa kanya, Karen, Henry, kanina umaga, kausap ko. Kayo yung mga nagsasabi na nagtatago siya sa amin, hindi totoo yan, kausap ko kanina umaga eh. Oo po. Nabanggit po ba niya sa inyong usapan na masama ba yung loob niya? Sabi niyo, nagulat siya, no? Parang ganun po yung naging unang yung entrada po ng inyong usapan. Syempre, nagulat po siya nung lumutang yung kanyang pangalan. Pero, mayroon ba siyang nabanggit na siya ba ay nasaktan? Siya ba ay na-offend? Ano po ba yung plano niya rin? Karen, parang depressed siya nung kausap ko kayo ng umaga. At tinanong ko siya ng prangka, sabi ko sa magkaibigan tayo. Was there ever any time in your life na nasama ka sa listahan ng mga gumagamit ng droga o nagbebenta ng droga? Sabi niya, hindi mo lang ako, alam mo naman, kilala mo na ako, sabi, hindi nga ako umiinom, hindi nga ako naninigarilyo, sabi niya, paano pa ako masasama sa droga? So, kawawa naman yung tao sapagkat he is an upright businessman. Ginagamit lang siya na instrumento para siraan yung pamilyang Duterte. Now, whether totoo yung sinasabi nila na nagbigay ng pera si Sami Uy kay Pangulong Duterte during the campaign, bakit sino bang presidential candidate ang hindi nakatanggap ng donation sa mga kaibigan nila? Pero yung panalabas nila yung pera na yun ay galing sa drugs is altogether wrong. That's evil. Lalo na si Marcos, 1 billion ata mahigit. Or ilan ba? 600 billion? Walang presidente ang dyan, hindi nakatanggap ng In fact, si Isko, maalala nyo, 50 million. Edi wow. Secretary, balikan ko lang yung journalism stint ninyo. Sapagkat kaya ko nabanggit ito, meron bang naitala na si Sami Uy ay napablatter, nabagan siya, nahuli ng pulis? Kasi kung tama naman yung obserbasyon na kung drug lord ito, bakit hindi siya hinuhuli? Wala sa order of battle. Hindi siya hinuhuli ng PNP, ng NBI, ng PIDEA o ng any person in authority. At siya ba'y, yun na nga, may natatandaan ba kayong nagkakaso siya sa droga? Wala eh. Kaya nga sabi ko, of all people, si Sami Uy na dikit na kaibigan ni Digong at si Digong na talagang galit na galit sa droga, aakusahan nyo na drug lord. Hindi ba nakakatawa yung lumaban sa mga drug lords? Yung pa yung sabihin mo. Talagang pinatay ni drug lord? Digong yan kung totoo drug lord yan. Ganun lang naman kasimple yun. Hindi ko naman maintindihan kung the extent that black propaganda sa politika goes, no? Para lang ipursu yung isang political agenda. Ba't hindi na lang tayo mangampanya ng tama, benta nyo yung kandidato nyo at huwag nyo lang siraan yung buhay ng ibang tao. Kawawa naman yung mga tao na sinisiraan natin. Opo. Pero itong si Sami Uy naman, kanina binabanggit niyo, he's a low-key. So ito ay old rich kumbaga. Kumbaga old rich businessman. Yes. At ngayon lumalabas. Alam mo, Henry, batang probinsyano ako, nag-aral ako sa Davao. Opo. Bata pa ako, pag dumadaan kami dyan sa San Pedro Street, nakikita na namin yung dimdi na yan na appliance store. Dimdi? So bata pa kami, dimdi na yan eh. Bata pa kami, yung pamilyang Uy, naandyan na yan, sila yung may-ari ng Davao Farms, yung isa sa pinakamalaking poultry at saka hog farms for so many years. At yung dimdi actually ay nag-browse out. Marami silang mga kumpanya. Bakit naman
bakit naman aakusahan na drug lord samantalang legitimate na negosyante ito at totoo kaibigan ni Digong. Totoo talagang talagang parang kapatid, no? Kinikwento nga sa akin ni Sammy na minsan daw magkasama sila ni Presidente na kung saan natutulog eh. Pero ganun sila kadikit, pero hindi inabuso ni Sammy yung kanyang pagiging malapit sa Pangulo. Para silang para silang may bromance. I'm sure na itong pag-identify kay Sammy Uy na drug lord is just a way of justifying para ma-justify nila kung saan kinukuha ni Sammy Uy yung di umano'y pera na binibigay sa mga Duterte sapagkat you could not give money unless you have sources. Pero ang problema diyan, totoo bang nagbigay siya ng pera? That's another story. Wala akong information dyan. I have no direct information about that. Opo. Pero yung aakusahan mo siyang since namimigay siya ng pera, therefore drug lord siya, mali naman na conclusion yun. No? Mali naman na conclusion yun. So, Sec Manny Piñol, sir, so hindi po dinideny na malapit at magkakilala po, magkaibigan itong Ginoong Sammy Uy at si dating Pangulong Duterte. Yung paano po yung pamilya? Kilala din po ba nila si Sammy Uy, si VP Sara Duterte? Personal po ba nilang kilala? Sa parang ganun. Ayun po. Go ahead, sir. Yung tipong parang pag nakakita sila ng file picture na si Sammy Uy kasama ni Presidente, si Sammy Uy kasama ng mga Duterte. Drug lord na, ganun. Dami nilang Grabe talaga kaliwat kanan ng pinaggagawa nila. So yan po malinaw na, nagsalita na ang isa sa mga kaibigan, magkakaibigan yung mga yan, magkakakilala. Unang-una kung drug lord, hanggang ngayon, wala siyang kaso, nananahimik siya sa Davao. Kung meron kayong ebidensya, di kasuhan nyo, di ba? Yan yung mga sinasabi nila. Baka gusto nyo makarinig kay Atty. Topacio. Sinasabi nila, bakit ganito to? Bakit ka hinahinala ito? Ngunit hindi ibig sabihin na suspicious transaction ay illegal na po yun. Sapagkat, yung suspicious transaction, baka mayroong paliwanag at naghihintay po ng paliwanag. Halimbawa po, yung driver ko nung isang araw, pinabili ko ng gamot. Binigyan ko ng 1,000 piso. At alam ko ang presyo ng gamot na yun ay 500 piso. Bumalik siya sa akin, ang sukli lamang niya ay 300. So 700 yung nagastos niya. Suspicious yun. Bakit? Nung una, ang binili niyang gamot ay 500 pesos lang. Ngayon ay 700 pesos. Di magsususpecha ako. Tatanong ko sa kanya, ba't ano nangyari? Sasabihin niya sa akin, sir, nung una generic ang binili ko kaya mura. Ngayon branded kasi walang generic. Yung na-explain na. Suspicion ko ay nawala na. So hindi ibig sabihin sinabi ng bangkong suspicious transaction niya na flag, illegal na yan kaagad. Gaya ko, bibili ka ng sasakyan, milyon yan. Ngayon, ang sahod ko, hindi aabot ng milyon o hindi kahit ilang taon hindi aabot. Bibili ako ng sasakyan, kailangan kong ipaliwanag kasi ipapasok yung pera sa bangko ko or meron pera sa bangko ko ng ganong amount. Paano ko nakuha yun kaagad, di ba? So, explain ko, saan ko to nakuha? Inutang ko ba ito? May nagbigay ba? Kailangan explain. Pag na-explain ko na yun, okay na, go na. Pero hindi ibig sabihin na suspicious. Ano na yun? Unexplained wealth. Pangalawa, ulitin natin ulit. Kung suspicious to, kasi ito, tingnan nyo, since 2005. Kung 2005, panahon ni Gloria yan. Hanggang sa 2010, panahon naman ni Pinoy yan hanggang sa 2015. Kasi sabi nila, ano yan siyempre itinatago nila. Paano itatago? Si Gloria Arroyo yan. Si Pinoy yan. Hindi naman presidente si Duterte dyan. So, kaya nilang bungkalin na buklatin yan, na i-flag yan na suspicious. Pero the mere fact na 2005 hanggang 2024, kung suspicious man, bakit walang kaso hanggang ngayon? Yun ang kailangan ninyong ipaliwanag. Kasi ang ginagawa ninyo, fishing expedition, sisirain ninyo yung tao muna bago makarating sa impeachment trial. Kaya nga nagpapalabas sila ng survey ngayon. Sasabihin nila, tignan ninyo, bago itong impeachment, itong hearing na ito, mataas yung survey ni Sara Duterte after mababa na. So parang ano yan
collective effort 'yan para sama-sama silang sirain si VP Sara. Media, yung mga congressman, yung mga survey firms, yung gano'n. So mga abogado, mga magagaling kuno, mga abogado, ganyan. So sama-sama sila po para yung mga viewers, mga manonood, mga tao, lalo na yung mga nalilito, maakay nila na isipin na, "Oh, grabe nakakalula." Oo, nakakalula. Kahit kayo, simpleng tao, yung mga nandiyan sa bangko ninyo, yung in and outs, i-total nyo lahat yan. Yan po yung lalabas sa AMLAC. So, ibig sabihin, bilyonaryo kayo, milyonaryo kayo, samantalang zero naman ang laman ng bangko ninyo. So, isip-isip din. Hindi yung kung ano yung nakita, ipinakita, pinarinig sa inyo, yun na yun.